Dito naman mga boss amo sa sprocket ng Rider Epay ito. 1438. Ang kanyang ano niyan, ratio. Ito. Type mo lang. 38 divide 14 tapos ito ang kanyang ratio. 2.71. Kaya kung dadagdagan magpapalit ka ng rear sprocket na medyo malaki, gawin mong 40, ayan na ang kanyang ratio, 2.86. O kaya pag ginawa mo naman 1443, ito na ang kanyang ratio niyan, 3.07. Dito ito yung umaangat pag arangkada mo, umaangat sa lakas. Ayan, 1443, halos bawat change gear mo niyan umaangat dahil nga sa taas ng kanyang ratio. Pero alam mo ang mangyayari dyan, mga boss amo, babagal lang yung motor mo, babagal na yan kasi nga sa taas ng ratio niya Subukan mo, palit ka 1438 stock, gawin mo agad 1443, ayan magiging ratio niyan. Lalakas lang siya sa arangkada pero babagal, malakas na mabagal. Kaya nga bawat ano mo niyan, umaangat yung arangkada mo. Ang mangyari diyan, babagal ang iyong motor kapag nag-ano ka kaagad ng 1443. Sabihin la ay lumakas. Pero ano 'yon mga boss? Bumagal na yung takbo ng iyong motor. Masasabi mo 'yan kapag gumamit ka ng, kasi pag malaki sprocket katulad ito 1443, mataas ang reading niyan, mataas sa odometer pero mabagal ang takbo. Ngayon naman kung malit naman ang rear sprocket, mas maliit, katulad nito ginawa mong 34, ito 2.44, ano naman yan, bababa naman yung reading niyan pero ang bilis ng takbo. Kaya pag sukat nito, paano malaman talaga kung ilan ang takbo ng ating motor, na kung ano man ang nakakabit na sprocket, gagamit ka ng GPS. Kasi sa GPS sakto yun. Kukompute mo lang naman yun, miles to kilometer. Doon mo malalaman yan na, ay, lumakas nga yung motor ko pero bumagal naman yung takbo. Kaya bago magpalit ng sprocket, gamitan mo muna ng calculator, alamin muna yung ratio ng ipapalit mong sprocket. Ngayon kung stock 1438, gusto mo medyo mas lumakas pa ang hatak, pero pag lumakas ang hatak niyan, automatic yan, magbabawas yan ng speed. Gawin mo lang muna 39 o kaya 40. Isang T o kaya dalawang T ang i-add mo na sprocket sa sprocket. Ito ang kanyang ratio niyan kung 40, 2.86. Okay, gawin mong 39. Kukompute mo lang 39 divide 14. So yun ang ratio. Huwag agad 1443 kasi ang ang taas na ng ratio 3.07. Pero kung naman pakiramdam mo naman malakas na medyo mabagal, babawasan mo magpapalit ka ng mas maliit na sprocket, ayan, para mas bumilis pa yung takbo niya. Pero depende rin natin ng testing agad ito sa rider, kasi naibenta na yung ating Rider Epay. Gamit natin na yung G6S. Pero kung sa pakiramdam mo medyo malakas naman, kaya lang gusto mo pa tumulin, ito, palitan mo muna ng mula 38, palitan mo muna ng 37 o kaya 36, kasi wag agad yung 34 kasi ang layo na ng agwat niya, 2.49. Tas ang niyan is 2.71 stock, tas magiging 2.41, ang layo na niyan. Basta lagi mong tandaan din, kapag sa rear sprocket ka nagbawas o kaya nagpalaki, ang niyan, dagdag niyan o kaya magiging bawas ay 19 sa ratio.
sa ano pala yan, sa engine sprocket. 19 ang magiging ano dyan. Kapag pinalitan mo ng 15, magiging bababa ang resyo niyan is 19. Pag ginawa mo naman itong 13, tataas naman yung resyo niyan ng 19. 19 dito ang magiging add o kaya magiging bawas sa engine sprocket. Dito naman sa rear sprocket ay 0.6 o kaya 0.7 ang magiging bawas o kaya madadagdag kapag nagbago ka ng isang T na sprocket. Sa ngayon, ito ang nakakabit na sprocket sa ating motor, mga boss. 1646. Bali, kinabitan natin yan ng 1647. Kaya lang dito, nga ang gamit natin dito sa pagsukat ng takbo ng ating motor ay GPS. Nang kinabitan natin ng 1647, lumakas ang kanyang hatak pero bumagal. Dahil tumaas ang kanyang ratio ng mula 87 naging 94. Bumagal ang takbo niya. Dito naman sa 1646, mababa ang ratio, magandang takbo. Kaya lang, yung ano nito, yung 6 gear, ay parang hindi siya gumagana. Pag ito ang gamit natin na sprocket 1646, parang hindi siya gumagana, parang kukunti lang ang dagdag niya kasi ang sa nakalagay sa speedometer natin, ano naman yun digital, nakalagay ay naabot natin doon pinaka top speed niya. Pag ito ang gamit na 1646, 37, 38, hindi na siya babago ang kanyang doon na lang siya sa 37, 38 ang speedometer niya.